Quiet. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila, banal at kamangha-mangha po ang inyong mga gawa. Sambahin at purihin ang ngalan mo ng buong mundo. Ako ay dumadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Humingi po ako ng kapatawaran at kalinisan ng puso at isipan. Salamat po sa araw-araw na pagmamahal, pag-iingat, at paggabay. Salamat po sa lahat ng biyaya ninyo sa aming mga buhay, through financial, material things, at sa mga pagsubok. Salamat din po sa buong maghapong pag-iingat at patuloy na pagbibigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan na makapamuhay kahit sa kabila pa rin po ng pagsubok sa buong mundo. Nawa po ang kalooban niyo lamang ang parating masunod sa aming mga buhay, sa bawat desisyon. Patuloy nawa po kaming magtiwala sa inyo na kayo lang ang higit sa lahat, hindi ang aming mga kakayanan. Gabayan niyo po kami ng inyong banal na spirito sa aming pag-aaral ng inyong ebanghelyo. Buksan niyo po ang aming mga puso at kaliwanagan ng kaisipan at malawak na pangunawa sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Kayo lamang po ang mataas sa aming pag-aaral. Nagpapasalamat din po ako sa buhay ng aming Ate Liway na patuloy niyo pong ginagamit na instrumento para magamit po na maipahayag po niya ang inyong salita sa amin. Salamat po sa buhay niya. Patuloy niyo po siyang pagpalain. Bigyan ng gabay ng inyong banal na spirito. Bigyan niyo po siya ng malakas na pangangatawan. Kasama na po ang kanyang buong pamilya. At patuloy nawa po, Lord, kaming mga nakikinig. Nawa po hindi lamang kami makinig. At dumating din po yung time na kami naman po ang makapagpahayag at makapag-share ng mga natututunan namin through your word sa mga taong mga mahal namin, Lord, lalo na po yung mga need pa ng kaligtasan. Ang lahat po ito'y dalayan ko sa inyo lamang pong pangalan, sa inyo lamang ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ang lahat po ito'y dalayan ko in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Salamat, Kathleen. Sige, buksan natin ang ating Biblia doon sa pagwawakas ng ating pag-aaral ng chapter 1. So, Revelation chapter 1. Pamulan tayo sa verse 17 hanggang verse 20. Now, konti lang tayong review noong nakaraan nating pag-aaral para masundan natin yung ating pinag-aralan. So, doon sa ating pag-aaral ng vision ni Apostle John sa glorified Christ, ayan ang unang-unang ipinakita ng Panginoong vision kay Apostle John, yung kanyang maluwalhating appearance bilang siya ay nasa kanyang kaluwalhatian na, no? And dito ay nakita natin na ipinahahayag ng kaniyang appearance, no? Nakikita ni John the Beloved na appearance ng ating Panginoong Hesukristo, nahahayag din naman sa kaniyang kagayakan ang kaniyang ginagawang ministeryo, ang kaniyang ginagawa na nagpapatuloy niyang ginagawa sa kalagitnaan ng kaniyang iglesia. Simula pa noong siya ay kasama ng mga alagad, hindi ito naputol. Noong siya umakyat na sa langit, kundi nagpapatuloy ito sa pamamagitan ng kanyang espiritu na siya ay gumagawa sa kalagitnaan ng kanyang iglesia. And so nakita natin na ang mga ipinahihiwatig, no, ng kanyang kagayakan at ng kanyang
sa nakitang vision ni John the Beloved. Una, nakita niya ang Panginoon nasa kalagitnaan ng 7 candlesticks. At ito ay nagpapakita na hindi iniwan ng Panginoon ang kaniyang iglesia. Kahit nung siya umakyat na sa langit, siya sa pamagitan ng kanyang espiritu ay nananatili sa kalagitnaan ng kanyang iglesia at siya ang nagbibigay ng kalakasan, ng power, no, sa iglesia. So Jesus empowers His church. And then sa kaniyang pananamit, no, sa kaniyang damit na sinabi sa verse 13 na hanggang paa ang kanyang damit, ito nagpapakita ng kanyang gawain bilang ating perfect high priest dahil siya ay namamagitan para sa kanyang iglesia at iya'y nagpapatuloy na ng kanyang pamamagitan yan hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa hinaharap. Pangatlo, yung makikita natin sa description ng kaniyang buhok sa kaniyang ulong maputi na nagpapakita ng kaniyang glorious holiness. At ito ay isa sa mga description, no, ng Panginoong Hesukristo tungkol sa purify niya sa kanyang iglesia. Dinadalisay niya ang kanyang iglesia dahil ang isa pa, siya ay ang kanyang mata ay parang apoy, no? Whereas a flame of fire. Ibig sabihin, walang natatago sa kanya. So alam niya kung anong nangyayari sa iglesia. Alam niya ang dapat ayusin, no, sa kalagayan ng iglesia. Ang kanyang paa ay katulad ng tanso, no, na nag-aapoy. So ito ang Panginoon. Siya ay naroon ng kanyang kalinisan, kabanalan. At sa kabanalan niya, walang natatago sa kanya. Lahat nakikita niya. Mga kamalian na nangyayari sa iglesia, nakikita niya. At siya ay nag-exercise ng kanyang chastening authority sa iglesia. Mga kalagayan na kaniyang ibinibigay sa kaniyang mga anak upang sila'y dalisayin, upang sila'y linisin, upang sila'y magbalik loob sa Panginoon, upang talikuran nila ang kanilang mga kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. So, yan ang isa pang ministeryo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu na siya ay He purifies the church. And then, sa boses niya, na ang kaniyang boses, ang sabi nga ay parang katulad ng maraming mga tubig, no? At ito ang Panginoon na nagsasalitang may authority sa iglesia sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng mga mensahe at kapahayagan pinasulat niya sa kaniyang mga alagad, mga piniling mga tao. At ito ay ipinahayag niya ng may kapangyarihan sa kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang espiritu. And so, yan ang paraan upang kaniyang patuloy na bigyan ng karunungan ang kaniyang iglesia tungkol sa mga bagay, mga dakilang bagay tungkol sa kanya, tungkol sa Diyos, tungkol sa plano sa buong sansimuko. No? At kung kaya yan ang dahilan, kaya ang kanyang iglesia ay nagpapatuloy na makaunawa ng maraming mga katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita. So yan ang ministry ng Panginoon na pagbibigay sa atin ng mga kaunawaan, no, sa pamamagitan ng kaniyang espiritu. At alam natin, yan nararanasan natin na yung mga bagay na hindi maintindihan ng ibang mga tao ay naiintindihan ng mga mananampalataya. Dahil sabi nga sa 1 Corinthians chapter 2, ay ang mga bagay na yan ay hindi kayang unawain ng mga taong walang espiritu ng Diyos. Dahil ang mga malalalim na bagay ng Diyos, nauunawaan lamang ng espiritu ng Diyos. And then, yung binigay sa atin ay ang kaniyang espiritu. Maganda siguro ating basahin yung maganda yung talata na yun. So, tingnan natin, 1 Corinthians chapter 2, pamula verse 6 hanggang verse 14.
verse 6 to 14. Ang unang babasa, isa na lang ang bumasa para diretsuhan ang continuity ng thought, no? Para hindi na napuputol. Si Shirley, 1 Corinthians chapter 2, 6 to 14. Okay, 1 Corinthians 2, verse 6. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o na may kapangyarihan sa sanlibutan ito na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikakaluwalhati natin. 8. Na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Datapwat, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kaniya. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na nasa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Na mga bagay na ito ay atin naman sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Okay. So makikita natin, maliwanag dyan, no? Sabi nga ay sa verse 10, ngunit ang mga ito, o sa verse 9, datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila nang nagsibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So, ang nakakaunawa ng mga malalalim na bagay ng Diyos ay ang Espiritu. At sinabi sa verse 12, ang ating tinanggap ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos. No? Sa gayon, sabi dito, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Kung if you will sit and reflect, no, sa napakaraming kapahayagan ng Diyos, mga katotohanan na nasa labas nitong mundong ito, no? It's not in the mind of man, o ito yung mga bagay ng Diyos beyond our universe, no? Ito yung mga bagay na panlangit. Yan ay ipinaunawa ng Panginoon sa atin. Ako'y naniniwala na kung tunay na mananampalataya ang isang tao, talagang masasabik siya na mag-aral, no? Maalaman itong mga
mga bagay na may eternal meaning, ano? Na hindi lamang itong mga bagay dito sa mundo na maglalaho din balang araw, no? Alam ko maraming mga tao ay nagnanais matuto, malaman ang maraming mga bagay. Maraming mga tao mahilig magbasa, they're very curious, mahilig mag-research, no? And maraming mga bagay na gusto nating malaman. Pero nawa ay yung mga ipinahayag ng Panginoon sa kanyang ministry sa iglesia, no, na kanyang ipinahayag ang mga malalalim na bagay ng Diyos sa kanyang mga anak. Sana yan ang magkaroon tayo ng mas higit na interes dito sa mga bagay na ito. Dahil ito ang walang hanggan. No? Ito ang hindi mawawala. Mga bagay na may nadakila ano, tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang plano. Yan ang ginagawa ng Panginoon, no? Sinabi niya na siya ay siya ay nagsasalita, no, sa kaniyang iglesia ng may kapangyarihan, authority through His Word. And then, ang isa pang ating pinag-aralan ay hawak niya sa kanyang kanang kamay ang 7 stars. So alam natin, yan ang tinutukoy niya yung 7 pastor ng 7 iglesia na pinasusulatan niya kay John, na representative ng lahat ng mga spiritual leader ng mga iglesia. So makita natin dyan, yan ang gawain ng Panginoong Jesucristo na pagkontrol sa kanyang iglesia. At kinokontrol niya sa pamamagitan ng kanyang mga spiritual leaders. No? Pero hindi lahat ng nagle-leader sa iglesia ay leader ng Panginoon. At hindi rin naman lahat ng iglesia ay iglesia ng Panginoon. So, ang tinutukoy dito ay yung mga tunay na spiritual leaders, mga tunay na mga stars ng Panginoon, na tunay na ang sinusunod at ang binibigyan ng karangal at luwalhati ay, sa iglesia ay ang Panginoon, at inaakay ang mga tao, no, sa malapit na pagkakilala sa Panginoon at pagkaunawa din naman ng kanyang mga plano. So nararapat ang star ng iglesia ay alam niya ang plano ng Diyos, no? At doon niya aakayin ang kanyang pinangungunahan sa plano ng Diyos. And sa pamamagitan nitong mga stars of the churches, which is the spiritual leaders, yan kinokontrol ng iglesia ang kanyang ng Panginoon ang kanyang iglesia, no? So nandoon pa rin ang pangunguna, sinabi nga ang Panginoon ang ating leader, no? Ang tunay na leader ng iglesia ay ang ulo ng iglesia, ang Panginoon, no? Ngunit siya ay pumipili ng mga tao at na may matapat na puso na tunay na nagmamahal sa kanya, at ginagamit silang instrumento para sa titibay ng kanyang iglesia at sa ikagaganap ng kanyang layunin para sa kanyang iglesia. So, and then, pang-anim, out of his mouth went a sharp two-edged sword. Diyan na yung Panginoon nagpo-protect siya sa kanyang iglesia. He protects His church. Kung may dumarating na mga lobo, mga hindi tunay na mga mananampalataya na naninira sa iglesia, and they're corrupting the church, dadating ang panahon ay aalisin ng Panginoon, no? At gagamitin niya ang kanyang two-edged sword. Ang Panginoon ay maawain, nagbibigay siya ng panahon upang magsisi itong mga gumagawa ng ganito, no, at kumilala sa
na may katotohanan sa Panginoon, no, na nagbibigay ng tunay na kaligtasan. Ngunit pagdating ng tamang panahon na kailangan na sugpuin ay ito ang ginagawa ng Panginoon. He protects His church, no. Napaka-precious, no, ng iglesia sa Panginoon. Kaya nga ang description sa iglesia ay golden candlestick. Una, dapat nagliliwanag dahil candlestick nga eh. Yan ang description sa church. So, nagliliwanag. Hindi itinatago ang kanyang liwanag sa ilalim ng kama. No? Inilalantad sa sanlibutan ang kanyang liwanag. Golden, no? Ginto. Ibig sabihin, very precious sa Panginoon. Dahil yan, tinubos niya ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. No? So, we should love the church. We should love all the members of the church. We should love each other. No? Yan din ang isang makakatulong upang tayo matutong umibig ng may katotohanan sa isa't isa. Dapat nating unawain ang bawat isa sa miyembro ng iglesia, yung mga tunay na mananampalataya, ay precious yan, no, sa Panginoon. Tinubos ng kanyang banal na dugo. So, binigay ng Panginoon Kristo ang kanyang buhay para dyan sa iyong kapatid. So, kung mayroon mang mga di pagkakatulad ng ating mga views, no, o kung mayroon mang ibang ugali na hindi compatible, no, pagpasensyahan na, no? Kasi precious yan sa Panginoon. At sa halip ay i-reject, no, ay tanggapin that we are different, and then to love with a love that covereth a lot of or a multitude of sins, and then magtulungan, no, sa isa't isa at magpalakasan. So mas maganda yung ang focus ay palakasin ng kapatid, no? Hindi yung i-down ang kapatid, o hindi yung siraan ang kapatid, hindi yung isa-isang tabi ang kapatid, no? Kundi maging ang layunin ay patibayin ang kapatid. No? So, kung ganyan ang lagi ang kaisipan ng mga mananampalataya ay, what can I do for my brother? No? Para siya'y tumibay. No? Hindi yung, what should my brother do to me? Karaniwang ganyan. Ano ang dapat niyang ginagawa sa akin? No? So, pagka hindi ginawa, upset, no? Pero kung babaguhin natin ating kaisipan, sasabihin natin, tinubos ng banal na dugo ng Panginoon ng aking kapatid, ano ang pwede kong magawa para sa kanya? Imagine if everybody is thinking that way, no? Sa iglesia, what can I do to strengthen my brother? What can I do to help my brother? What can I do to show my love to my brother? So, ayan ang makakatulong sa atin. And then, sa panghuli, yan ang pinakikita ng kanyang countenance, yung kagayahan, yung kanyang hitsura, ang kabuuan ng kanyang hitsura na mayroon siyang kaliwanagan, no? His countenance was as the sun shineth in his strength. So, yan ay ang kaliwanagan o ang glory ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi diyan ay ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. No? So, maliwanag ang kagayahan ng Panginoon. Ito ay nagpapakita ng kanyang glory. Na yung kanyang glory ay pinakikita niya sa mundo sa pamamagitan ng ministeryo ng kanyang iglesia. So, kaya nga ang tawag sa iglesia ay body of Christ. Dahil ang Panginoon narito siya sa Espiritu. Hindi siya nakikita. Sino ang katawan ni Kristo? Diba? Ang sinabi sa Biblia, ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. So we are the body of Christ. So dapat ang pag natingin sa atin ng mundo, ang makita si Kristo. If we are the body of Christ. And so as a
church, no, magre-reflect, no, ng glory ng Panginoon. And so ginagamit ng Panginoon, isipin mo, it's high calling para sa iglesia, no, na siya ang ginagamit ng Panginoong instrumento upang ihayag, ipakita sa sanlibutan ang kanyang kaluwalhatian. So iyan ang pito na makikita natin na ipinakikita ng hitsura o ng appearance, no, ng unveiled, yung naalsa na ng talukbong, no. Kaya nga sabi Revelation is unveiling, no, si Kristo, the glorified Christ, inalisan ng talukbong, no. At nakita ni John the Beloved si Jesus Christ as He is sa kanyang kaluwalhatian, na yan ang ipinakikita ng kanyang hitsura, itong kanyang mga ministry para sa iglesia, that He empowers His church, He intercedes for His church, He purifies His church, He speaks authoritatively to the church, He controls His church, He protects His church, and He reflects His glory through His church. So yan ang gawain ng Panginoong Jesucristo. Sa Old Testament, no, nakita natin na sa pagbabasa natin ng Old Testament, nakikita natin dyan ang pagka si Jesucristo, na si Jesucristo, siya ay inihuhula, nasa mga hula siya. As I said, hindi niyo makikita ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa Old Testament, no? And the closest actually na pangalan doon ay si Joshua, Joshua, si Joshua, no? Malapit yan sa pangalan ng Panginoong Yeshua. And actually, sa maraming mga ginawa ni Joshua, no, ay parang may illustration na doon, no, ng gawain ng Panginoong Jesucristo. So nakahula siya, and actually it's a good study kung iyong babasahin ng Old Testament and then hahanapin mo doon yung mga hula, no, yung mga kapahayagan ng Panginoon, pinahayag ang Panginoong Jesucristo, pero hindi lantaran, no? Ang isang example niyan ay very early on, no, doon sa Genesis chapter 3, doon sa sumpa sa ahas, di ba? Doon ay i-foretold na, no? Sinasabi na in advance ang tungkol sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Tinutukoy ang Panginoong Jesucristo at ang title niya doon ay The Seed of the Woman that will crush the head of the serpent, no? So yan, ang Panginoong Jesucristo yan. Alam natin, no, kahit doon sa istorya ng kay Noah's Ark, no, yung sa flood, di ba? Yung kaligtasan ng pamilya ni Noe, di ba? Sila ay dumaan sa pinto, no? At pagkatapos, sinarahan ng Diyos ang pinto. Walang makakapagbukas nun, ang Diyos na ang nagsara, di ba? Pero ang Diyos ang nagbukas ng pinto. Bukas ang pinto para kina Noe at sa kanyang pamilya, para sila ay maligtas sa baha, no? Dumaan sila sa pinto. Yan. So the door, di ba? Ang door ay ang Panginoong Jesucristo. And then ang isa na napakaliwanag ay doon sa
itong Passover lamb, di ba? Sa Exodus, sila ay aalis na ng sa pagkaalipin nila sa Egypt. At sila ay sinabihan ng Panginoon na magpatay ng batang tupa at ng itong batang tupa ay ang dugo ay ilalagay sa kanilang doorposts upang sa pagdaan ng anghel ng kamatayan ay maligtas sila, no? Ang mga tao na nakatira doon maligtas sa kamatayan, no? So alam natin, ayan, ang Passover lamb is a very very clear na foreshadowing ng dadating na Kristo, na ang kanya din namang dugo, no? Ang pagtaklob, no, sa atin sa kamatayan, sa sino mang sumampalataya sa kanya, no? So marami pa tayong mga kahit doon sa Book of Ruth, no, pinoportray si Jesus Christ ni Boaz, the kinsman redeemer. Sa paghahandog ni Abraham kay Isaac, no, mayroong substitute na ibinigay ang Diyos, no, sa halip ni Isaac, na ito ay ipinakikita ng kambing, no, na ibinigay bilang substitute kay Isaac. So Isaiah 53 is the whole chapter about the Lord Jesus Christ sa kaniyang paghihirap, suffering na dadanasin upang siya ay upang mailigtas niya ang mga makasalanan, no? Tayo'y tinawag na mga tupang ligaw, no? Ililigtas niya ang mga tupang ligaw, ang binigay niya ang kaniyang buhay. And then there are many prophecies na pinakikita sa Old Testament, no, tungkol sa kanyang first coming, tungkol sa kanyang second coming, and so marami tayong nakita sa Panginoong Hesukristo sa Old Testament na mga inihula sa kanya. So marami na natupad, yung kanyang first coming ay natupad na, at marami pa na matutupad. Ito yung kanyang second coming na inihula din naman na marami yan, no? It will be a good study actually to get all those verses na nagpapakita ng mga hula tungkol sa Panginoong Hesukristo, tungkol dun sa kanyang first coming at sa kanyang second coming. Now, sa New Testament, no, nakita natin ang Panginoong Hesukristo sa Gospel, no. Diyan sa New Testament, wala nang nakatago tungkol sa Panginoon. Lahat ay inihayag na sa patungkol sa kaniyang dahil siya ay pinanganak sa mundo, yung kanyang pamumuhay dito sa lupa hanggang sa kanyang kamatayan at hanggang sa siya mabuhay na maguli, no? Siya ay pinanganak dito sa mundo, siya ay nabuhay ng isang buhay na may pagpapakababa, no? At siya ay namatay, pero siya ay nabuhay na maguli. And then pagkatapos noon siya umakyat, no, at umupo sa kanan ng Ama. Sa mga sulat ng mga apostol, nakita natin ang ibig sabihin ng kaniyang pagpapakababa, no? Ang ibig sabihin ng kaniyang kamatayan, ang ibig sabihin ng kaniyang pagkabuhay na maguli. Now, dito sa Book of Revelation, nakikita natin ang Panginoong Hesukristo sa kaniyang full glory na. Ito ang kanyang apokalipsis, ito ang unveiling ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito sa chapter 1, ito ang pasimula ng vision na nakita ni John the Beloved, nakita niya si Jesus Christ, the glorious, exalted Lord of the Church. Na siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang mga tao
upang kaniyang bigyan sila ng kalakasan at kapangyarihan, at upang siya ang mamagitan para sa kanila, upang kanyang dalisayan sila, upang siya magsalita sa kanila sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga apostol, upang kontrolin niya ang iglesia, ingatan, at nang ang kanyang kaluwalhati ay makita sa pamamagitan ng iglesia. Itong Book of Revelation, primarily, ito isinulat upang ipadala sa 7 churches na nasa Asia Minor. At alam natin na from these 7 churches, ito ay lumaganap na sa buong Christian world. And alam natin, wala na nung excuse sa mga tao na magsabi na wala siyang Bibliang mabasa. Sa panahon natin, talagang laganap na sa buong mundo ang salita ng Diyos. Itong Revelation, ang pinakahuling aklat sa New Testament. So, ibig sabihin niyan, yan na ang katapusan sa mga kapahayagan ng Diyos. Wala nang susunod dyan. Kaya nga sa chapter 22, nagbigay na ang Panginoon ng warning na huwag dadagdagan, huwag babawasan. Kumpleto na ang kapahayagan ng Diyos. Diyan na sa Book of Revelation ipinahayag kung paano magwawakas ang lahat. At diyan din ipinahayag ang magandang pasimula naman ng walang hanggang buhay kasama ng Diyos magpakailanman ng mga banal. Yan ay sa 2 chapter, makikita natin sa chapter 21 and 22, yan ang tungkol sa new heaven and new earth. Now, sa panahon na sinusulat ni Apostol Juan, nakita ni Apostol John at isinulat itong mga vision na ito, mahirap ang kalagayan ng mga iglesia. Sila'y dumaranas ng maraming kahirapan. Sila'y pine-persecute. Itong aklat na ito of Revelation ay maaaring isinulat around 96 AD sa pagwawakas ng 1st century. At siya ay, alam natin kung nasaan siya nung kanyang isinusulat ito. Sinabi niya sa atin na siya ay nasa island of Patmos. Kaya siya napalagay doon, itinuring siyang kriminal sa panahon ni Emperor Domitian dahil siya ay nangangaral tungkol kay Kristo. So maraming mga mananampalataya ang namamartir sa panahong yun. Pinapatay sila sabi nga dahil dito kay Domitian's reign of terror. Maraming pinatay na mananampalataya, yan si Domitian. So ang mga mananampalataya sa panahong yun, kailangan nila ng encouragement. Ang Panginoong Hesukristo ay matagal na umakyat na sa langit, at ang buhay ng iglesia at ng mga mananampalataya ay humirap na ng humirap, padami ng padami ang persecution sa mga mananampalataya. At maaaring sa panahong iyon ang mga mananampalataya ay nasa sa bingit na mawawala na sila ng pag-asa dahil sa katindihan ng kahirapan na kanilang dinaranas. And so, itong aklat na itong kapahayagan na ibinigay kay Apostol John upang kanyang isulat at ipamahagi sa mga iglesia, ito ang nagbigay ng assurance sa mga mananampalataya na ang lahat ng kanilang mga kahirapan, mga persecution na dinadanas, yan ay temporary lamang. Hindi yan pang walang hanggan. Dahil ano ang paksa ng Revelation? Si Hesukristo ay darating in His full glory. So, yan ang encouragement ng aklat na ito.
And that is actually the theme of the book, the coming of the King. No? So, alam natin, ang Panginoong Jesucristo, syempre, nung siya mabuhay na mag-uli, he's already in his full glory. Nung siya mabuhay na mag-uli, mayroon ng kaluwalhatian sa kanya. No? Hindi na siya, ang kanyang katawan, hindi na katulad ng katawan niya noong siya mamatay. No? Kaya he has already been in his full glory since his resurrection and ascension. Madali sa mga mananampalataya na medyo parang napapagal na ang mga mananampalataya dahil sa kanilang nararanasan sa mundo sa kanilang panahon. At actually, hindi lamang ang mga mananampalataya sa panahon ni na John the Beloved ang napapagal at nahihirapan. All through our history sa ating mundo, lagi mayroong mga persecution na nagaganap, pagpapahirap sa mga mananampalataya. Dahil ang mundong ito, sino ang hari, sino ang prinsipe ng sistema ng mundong ito ay digay si Satanas. O siyempre, yan ay kaaway ng mga anak ng Diyos. And so, laging mayroong kahirapan para sa buhay ng mga mananampalataya. So, madali, minsan ang mga, kung ating siguro makakausap yung mga tao na ating binabasa ang mga balita tungkol sa persecution sa kanila, sila na nasa China, nasa sa Sri Lanka, nasa India, siguro kung makakaupuan natin, makakakwentuhan ng kanilang nararanasan, sasabihin nilang kahirapan. At maaaring sila ay halos mawala na ng pag-asa. No? Sa kasalukuyan, ang ating mundo, no, ay hindi na iiba. It's so easy to be wary of the way the world is now. Ang mundo natin ngayon, pinablaspheme ang Diyos, no? Tinutuya ang Diyos. Tinutuya ang Panginoong Jesucristo. Ang banal na espiritu ay tinutuya at binablaspheme din ang banal na espiritu. Hindi nila binibigyan ng pahalaga ang salita ng Diyos, no? Tinatalikuran ang salita ng Diyos, ini-ignore. Ang itinataas ng mundo ay ang mga kasamaan, no? At yung mga kalikuan at mga baluktot na mga kasamaan, yun ang kanilang ini-exalt, no? At pine-persecute, pinapatay ang mga Kristiyano. Sila na mga nananatiling matapat at tumatayo ng may katapatan sa kanilang pananampalataya. So, hindi naiiba ang ating kalagayan sa panahon ni John the Beloved. So, itong aklat na ito ay ito'y comfort, no? Sa kanila at maging sa atin. Dahil si Jesucristo darating, no? Because Jesus is coming and it's the truth, no? Yan ang katotohanan. So, yan ang comfort sa mga mananampalataya na ang Panginoong Jesucristo dadating at sa ating panahon malapit na. Tayo ang nasa sa may laylayan na nitong panahon ng paghihintay, no? At hindi na siya darating na may kababaan at may kahihiyan, no? Natin ang Panginoon sa kanyang first coming came in humiliation. Isipin ninyo na siya ay saan isinilang, no? That's humiliation. The King of the universe, the creator of all things. Saan isinilang? Ay doon sa kung saan nasabsab ang mga hayop. Sa isang lugar na siguro mabaho dahil syempre nandoon ang mga hayop, hindi may mga dumi ng hayop doon. No, walang room. There was no room for the Lord Jesus Christ. No? Walang ibinigay na silid
kaya doon na lamang sa kulungan ng hayop. No? And then hanggang sa siya ay ipako sa krus. That's the yung pinaka rurok, no? Ng kaniyang humiliation. Dahil siya ay ipinako na parang kriminal, no? Naked, hubot-hubad, no? Na siya'y nakabitin sa kahoy at kasama ng mga makasalanan, no? Ng mga salarin ay siya ay pinarusahan, pinako sa krus. Sa panahon yun, crucifixion is a very, very humiliating punishment. No? Dahil talagang hinihiya ang mga kriminal na ipinapako sa krus. At yan ang dinanas ng ating Panginoon, siya na walang kasalanan. Pero yun ay kaniyang binata ng buong puso. Dahil alam niya na yun lamang ang makakapagligtas, no, sa atin. So makita natin doon ang pag-ibig ng Panginoon. Pero yun ang kaniyang kalagayan sa una niyang pagdating. Dumating siya in humiliation. Wala nga siyang sariling libingan nanghiram lang siya ng libingan. Pero siya babalik uli, no? Babalik siyang muli. This time, hindi na siya papatayin, no? Sa una niyang pagdating, he came in humiliation and he was killed. Yan. Pero sa kanyang second coming, hindi na siya papatayin. Siya'y darating in full glory at kanyang hahanguin ang buong mundo, ang buong universe, no, sa pagkaalipin ng kabulukan. No? Yan ang sinasabi sa Romans 8. He will come in glory. No? So, kung sa una niyang pagdating, no, he came in humiliation. Siya ay maamong tupa na dinala sa patayan, na hindi umimik, hindi tumutol, no? Usang loob siya na nagpadala sa patayan. Pero sa kanyang second coming, ay hindi na. Dala na niya rod of iron. No? He will come to judge and he will come to punish. So, yan ang comfort, no, sa mga mananampalataya na ibinibigay itong Book of Revelation, na ang Panginoong Hesukristo, dadating siya upang maghari. At ang maganda niyan, nakalagay din, no, na maghaharing kasama niya ang mga banal. Itong mga inaapi, pine-persecute, pinahihirapan sa mundo, itinuturing ng mga walang kabuluhang mga tao, mga mabababang mga tao, no, minamababa ng mundo. Pagdating ng Panginoon, pagdating ng hari, ay sabi maghahari, di naman nakasama niya. Now, naka-record sa Gospels, no? Yan yung Matthew, Mark, Luke, John, ang mga ginawa ng Panginoong Hesukristo. Yung ginawa niya nung siya'y naririto pa sa mundo. Kaya maganda, basahin natin niya yung 4 Gospels, no? Para maalaman natin ang mga tinuro niya, ang kanyang naging buhay dito sa mundo, ano ang mga himala na kanyang ginawa, anong kanyang mga pangakong iniwan sa kanyang mga alagad, no, at sa atin din naman. And then, so, diyan mo mababasa ang buhay ng Panginoon, no? Hanggang sa Acts nga, ay siya ay sinabi sa Acts na siya umakyat na sa kanan ng Ama. Now, dito sa Revelation, mula sa chapter 4, onwards, diyan naman ipinakikita kung ano ang gagawin ng Panginoong Hesukristo sa hinaharap, no? So, kung interesado kayo na malaman kung anong ginagawa ng Panginoong Hesukristo
kung anong gagawin ng Panginoong Hesukristo in our near future, ayan ang inyong basahin. Ano? Alam natin na nung matapos ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagtubos, yung kanyang ginawang pagtubos sa pamagitan ng kanyang buhay upang magkaroon ng katubusan ang mga pinili ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. No? Pagkatapos niyang maganap yan, itinaas siya ng Diyos. No? God exalted Him. Basahin natin ang sinasabi sa Philippians 2:5-11. Pakibasa ni si Wena. Philippians 2:5-11. Who your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God did not consider, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, makikita natin diyan, no, ang ginawang pagtataas ng Panginoon, ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. Sa Tagalog, no, ang sinabi nung binasa ni Wena, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Yan ang pagpapakababa ng ating Panginoong Hesukristo. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Isipin natin, ito'y Diyos, Diyos siya. Siya ay Diyos. Abay, nagkatao ang tao. Naging tao. Isipin yung pagpapakababa ng Diyos na ito, ng Panginoon. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Yan ang layunin ng Diyos, no? Sa lahat ng mga ginagawa niyang ito sa kasalukuyan at gagawin niya sa hinaharap. Yan ang pinaka goal, no? Na gagawin ng Panginoon, na ang lahat ay luluhod, no? Sa Panginoong Hesukristo. At nang nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng lupa. So yan, alam natin kung kailan yan magaganap. No? Magsimula yan sa milenyum, no? Na siya ang hari ng buong mundo. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon. At yan ang ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa kasalukuyan, hindi pa yan nagaganap. No? Hindi pa naluhod ang lahat ng tuhod kay Jesus, sa Panginoong Jesus. Ang mga dila, no, hindi pa inihahayag ng lahat ng dila na si Jesucristo ay Panginoon. Hindi natawag ang mga tao kay Jesucristo, ang lahat ng mga tao kay Jesucristo ng Panginoon. So, ito ay magaganap na sa hinaharap. Pero ito ang pagtataas ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. Mayroon din sa Acts
na sinabi. Acts 5:30 to 31. Doon tayo kay Mary Jane. Acts 5, verse 30. The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. Verse 31, him had God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Okay. The God of our Father raised up Jesus, whom ye slew. Ito ang mensahe ni Apostol Pedro, diba? Sa mga tao. Sinabi niya. O ito ni, maybe this is si Stephen, yung nagmartir. Acts 5:30. Ibinangon ng Diyos ang ating mga bagulang si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy, no? So ito yung mga apostol, no? Nang sila ay kulong. Itong mga apostol na alam natin na sa panahong ito sila ay nangangaral tungkol sa Panginoon at sila ay nakulong. At doon ay itong kanilang ipinahahayag. Binitin ang Panginoon, binitin ang mga sinasabihan niya, mga Diyos, no? Binitin ninyo sa punong kahoy. Pero sabi nila, siya ay pinadakila ng Diyos ng kaniyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. So, yan ang pagdadakila ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. Tingnan din natin ang sinabi sa 1 Peter 3, verse 21 and 22. Kinaal na tayo. The like figured whereunto even Baptist does also now save us, not the foot by the resurrection of Jesus Christ, who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto him. So yan, sinabi ni Pedro, no, na siya ay nasa langit na, nasa kaanan ng Ama. At sino ang nasa ilalim niya? Mga anghel, mga authorities and powers, no? Ay nasa ilalim ng Panginoong Hesukristo, made subject unto Him. Tingnan din natin, Hebrews 2:9. Hebrews 2:9. Hebrews 2:9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. Siya ay kinurunahan, no, ng sabi, crowned with glory and honor. Naganap niya ang kaniyang project, no? Fulfilled niya. Kaya siya naman ay and God exalted him, itinaas ng Diyos. So, dito sa ating pinag-aaralan, nakita natin, no, na ang ministry, ang Panginoong Hesukristo, hindi siya tumigil, no, ng kaniyang ministry sa iglesia at siya nagpapatuloy. At yung kaniyang ginagawang ministry sa iglesia, yan din naman ang kanyang ginagawang ministry para sa bawat isa sa atin, sa bawat isang mga mananampalataya. No, he empowers us
He intercedes for us. He i-splash ko lang ito pang makita natin, no? He is purifying us. He is speaking to us. He is controlling us. He is protecting us. And He is radiating through us the reflection of His glory. So yung kanyang ministry, no, sa iglesia, na ipinahayag ng kaniyang glorious countenance, no, ng kaniyang glorified appearance, no. Ayan ay ginagawa niya sa iglesia as a whole, at ginagawa din niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Siya ang nagpapalakas sa atin, nagbibigay ng kapangyarihan sa atin, sa ating pamumuhay at pakikipaglaban sa mundong ito. Siya din ang namamagitan, no, para sa atin. Tayo'y kaniyang dinadalisay, ang bawat isang mananampalataya, no? Dinadalisay ng Panginoon, kaniyang inaalalayan at kaniyang hinuhubog at hinuhugis ayon sa kaniyang kalooban. Siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang banal na kasulatan, at siya ang kumokontrol sa atin through His Spirit. At tayo iniingatan niya, di ba? Ang sino man at sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12, no, na kung mayroong mga gumagawa ng masama sa atin, huwag kayong maghiganti. Sabi niya, sa halip ay ibigay sa Kanya, no? Dahil siya ang maghihiganti. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. No? Pinaghihiganti niya ang kanyang iglesia at ang bawat isang mga mananampalataya. At siya din naman, ang kanyang glory, no, ay kanyang ay pinahahayag sa pamamagitan ng buhay ng kanyang matapat na lingkod. So, dito sa verses 12 to 16 ng Revelation 1, nakita ni John the Beloved ang glorified Christ. Nakita niya na siya ay nagagayakan sa kabanalan, majesty, dignity, and glory. Siya ay ang nagniningning, no? Nakasisilaw na liwanag katulad ng araw sa katanghali ang tapat, no? At siya ay nababalutan ng kanyang regal heavenly splendor. Nakita ang kanyang sovereignty, ang kanyang authority, at ang kanyang power. Now, dito tayo sa Revelation chapter 1, verse 17. No? Sabi diyan, and when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell, and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Okay, so hanggang verse 19 yun, no? And then sa verse 20, sabi niya, the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, ang Panginoong Kristo pa ang nagsasalita dito, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Itong verse 20, alam natin na ito ay definition of terms. No? Dito, dinefine ng Panginoong Jesucristo ang mga terminology na kanyang ginamit. No? Yung sinabi niya dito ng 7 candlesticks ay tumutukoy sa 7 iglesia. Yung 7 stars, yan ang mga angelos, o messenger ng 7 iglesia, na ang tinutukoy ay yung mga spiritual leader ng mga iglesia. At sabi dito, hawak ng Panginoong Jesucristo
ang mga spiritual leader ng mga iglesia sa kanan niyang kamay. Siya ang naghahawak sa mga spiritual leaders at ang kanyang pinanghahawak ay ang kanyang kanang kamay, his hand of power, no? Ang may hawak sa mga leader ng iglesia. May epekto ang vision kay John the Beloved. Unang effect of the vision ay fear. Sorry, hindi ko na-flash yung definition of terms. Ayan. Definition of terms ng verse 20. So, ang unang effect of the vision is fear. Sabi doon, and when I saw him, sa verse 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead. So, balik tayo dito sa ating talata. Sa Revelation 1:17. Basahin ko sa Tagalog, no? Nung ginamit sa Tagalog. Sabi doon, at nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan. It's very clear sa Tagalog. Ginamit ay nasubasob. Dahil ang pagbagsak ni John the Beloved ay hindi pahiga. No? Pasubasob ang bagsak ni John the Beloved. No? So, ito'y nagpapakita na si John the Beloved nahimatay siya. No? Nung makita niya ang vision of the glorified Christ. You know, this is a common response sa mga tao na nakakakita sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan natin si Ezekiel. Ezekiel 1 verse 28. Meron pa bang babasa sa inyo, Tolbert? Wala na po. So, ang sunod na babasa, tingnan ko lang itong si Chato. Ezekiel 1 verse 28. As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard the voice of one that spake. Tingnan niyo ang response nitong si Ezekiel. I-flash ko lang itong verse sa screen. Kung paano ang anyo ng bahaghari na nasa alapaap sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Ito actually nakikita ni Ezekiel ang vision of the throne of God, no? Ito ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. Tingnan niyo, at nang aking makita ay subasob din ako'y nasubasob at aking narinig ang tinig ng isang nagsasalita. So nasubasob siya. Isa pa, Ezekiel 3:23, si Laila. Ano po ate? Ezekiel 3:23. 23 po. Nang magkagayoy, bumangon ako at ako'y lumabas sa kapatagan at narito ang kaluwalhatian ng Panginoon ay dumuon na gaya ng kaluwalhatian ng aking nakita sa pangpang ng ilog Chebar at ako'y napasubasob. Nasubasob na naman si Ezekiel. Nakita niya kaluwalhatian. Tingnan, nasubasob uli. Isa pa, Ezekiel 43
to 4. Sorry, 2 to 3, 2 and 3. Ezekiel 43, 2 and 3. Si Kathleen. Ezekiel 43, 2 and 3. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters, and the earth shined with his glory. And it was according to the appearance of the visions which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city. And the visions were like the visions that I saw by the river Shabar, and I fell upon my face. Pangatlo na to ha. Sabi dito, at narito ang kaluwalhati ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silanganan. Mula sa silangan, nakita niya. No? At ang kanyang tinig gaya ng lagaslas ng maraming tubig at ang lupa'y nagningning sa kanyang kaluwalhatian. Tapos sabi niya, at ako'y nasubasog. Subasog na naman si Ezekiel. Ezekiel 44 verse 4. Si Gemma. Ezekiel 44 verse 4. Nang magkaganyon, dinala niya ako sa daan ng pintuan ng daan, hilaga sa harap ng bahay. At ako'y tumingin, at narito, napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon, ang bahay ng Panginoon, at nasubasub ako. Subasub na naman si Ezekiel. Kaya yan si Ezekiel is Amosing propeta, no? Abot ang subasub sa lupa. Tuwing makikita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, nasusubasub siya. Tingnan naman natin si Apostle Paul. Acts 26:13 to 14. 26:13 to 14. Acts. Si Raul, okay. Si Manny ba'y nandyan? Laila? Wala po ate. Okay. Wala po. Okay, si Raul na ang babasa. Acts 26:13 and 14. Acts 26:13 to 14. At midday, O King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me, and then which journeyed with me. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Mm-hmm. So, alam natin, yung istorya diyan sa Acts, yan yung nung ang Panginoong Hesukristo ay magpakita kay Apostle John. Apostle Paul, 26:13. At yan ay actually itong si Apostol, ang pangalan pa niya Saul, no? Siya ay masusi niyang hahanap ang mga mananampalataya. Sa panahon yun, hindi pa Kristiyano ang tawag sa mga mananampalataya. Ang tawag pa sa mga mananampalataya sa panahon yun ay mga tagasunod ng daan, no? Followers of the way. Yan. At itong si Saul, siya ay talagang malaki ang galit sa mga mananampalataya dahil siya ay naroon pa sa kanyang kalagayang siya'y bulag pa, no? Siya ay talagang very zealous na Pharisee. Phariseo yang si Saulo eh. At yan actually ay nag-aral siya ng mga
kasulatan at talagang very zealous siya sa Judaismo. Kung kaya't alam natin ang mga Pariseo, di ba yan ang kaaway ng Panginoong Jesucristo, hindi nila kinilala ang Panginoon na siyang Mesiyas. Yan ang ipinagpatuloy ni Saulo, ang laban sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kaniyang pag-usig sa mga mananampalataya. Pero by hook or by crook, no? Pagka pinili ng Panginoon na hindi makakaalpas, no? Dahil pinili na si Saulo ng Panginoon bago pa itinatag ang sanlibutan. At dumating na nga dito ang appointed time para kay Saulo na siya ay kumilala sa Panginoon. Ayaw man niya o gusto, ay kikilala siya sa Panginoon. Di ba? So, hindi niya, alam natin na hindi bahagi si Apostol Pablo o si Saulo ng audience ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nabubuhay pa dahil walang pagbanggit sa kanya eh. Ang unang pagbanggit sa kanya ay nung siya na ay witness, no, sa kay Stephen na pagpatay kay Stephen, yung martyrdom ni Esteban, na sa kanyang paanan nilagay ang mga balabal ng mga tao na bumato kay Esteban hanggang sa Esteban ay mamatay at siya ay nag-a-agree sa mga taong yun. At doon nagsimula, makita natin na talagang siya ay pinaghahanap niya, pangpatayin, ikulong ang mga mananampalataya. Alam natin kung na siya ay papunta ng Syria, na alaman niya may mga mananampalataya doon sa Syria. So if you know the geography, you know that ang Jerusalem, ang Israel ay medyo baba, south ng Syria. So punta doon siya sa Damascus, no, sa city of Damascus, na kung saan nagtatago doon ng mga mananampalataya. Nalaman niya may underground church doon. So kanyang pupuntahan para kanyang hulihin, para kanyang usigin, no, ikulong, patayin, may kasama siyang mga kawal, mga sundalo. Pero doon, no, sa daan, doon nagpakita sa kanya ang glorified Christ, no? Yung glorified Christ na nagpakita kay John the Beloved dito sa chapter 1 ng Revelation, nagpakita kay Saulo. Kaya si Pablo ay isa, kaya nga ang apostol ay 12 plus Paul. The apostles with a capital A, no, is 12 plus Paul, dahil si Judas Iscariot pinalta ni Matias, no. So, and then si Paul, at ang isa sa mga karakteristik ng apostle with a capital A ay tinawag ni Kristo. Dito tinawag siya ni Kristo, diba? Katulad ng pagtawag ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nabubuhay pa kina Pedro, kina John, no, at Santiago. Ito tinawag si Apostol Pablo. Tinawag ng Panginoon. Nasa ng Panginoon? Nung tawagin siya, nasa langit. No? Binuksan ng Panginoon ang langit. At nakita niya ang Panginoon. So that's the second characteristic of apostle with a capital A, no? This special na position sa iglesia. Dahil nakita niya ang resurrected Christ. Nagpakita sa kanya ang resurrected Christ at siya'y tinawag ng Panginoon sa ministeryo. At ano ang kanyang response, no? Anong nangyari sa kanya nung makita niya ang glorified Christ? Sabi sa verse 14, nasubasob. Ay silang lahat ang nasubasob eh. Pati yung mga kasama nila nangasubasob din. So kapag nakikita ng mga tao ang glory at holiness ng Diyos, no, ay nasusubaso. This is the common action, no, na nagaganap, nararanasan
mga tao na nakakakita sa kaluwalhati at kabanalan ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo, yan ay natatalukbungan noon. Dahil isipin niyo, bakit di ba kasama ng mga alagad, ang mga ang Panginoong Hesukristo ng mahabang panahon, bakit hindi sila laging nasusubasog? Dahil sa panahon yun, natatakluban ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang human flesh. Nung siya nandito sa lupa. Kaya hindi natutumba ang mga tao, nasusubasog ang mga tao kapag siya'y nakikita. Pero, nang naalisan na ng talukbong, no? Pag nakita yung wala ng talukbong na kaluwalhatian, no, ng Panginoon, ay very shocking yan, no? And devastating para sa nakakita, kung kaya't sila ay nasusubasog na parang patay. So, doon sa nagkaroon ng experience ang maikling panahon, no? Sina Pedro at yung malapit na sa Panginoon, no? Nung sa transfiguration, nakita nila doon ang unveiled glory ng Panginoong Hesukristo doon sa Mount of Transfiguration. Nasubasog din sila doon, no? So talagang yan ang na-experience ng mga tao. Now, gaya nga ng aking binanggit nung isang linggo, isipin natin, di ba itong si John the Beloved, siya ang very close sa Panginoong Hesukristo. Kilala niya ang Panginoong Hesukristo. At talagang malapit ang kanyang kaugnayan sa Panginoon. So, bakit siya natakot nung makita niya ang Panginoon? Na siya ay nahimatay pa, no? At napasubasog. Mayroong insight itong isang pastor, no, sa Baptist Church sa Dallas, si W.A. Criswell. So, ang sabi niya, ang aasahan natin na, di ba, matagal na hindi nakita ni John the Beloved ang Panginoon dahil nung umalis ang 96 AD, ay nung umalis ang Panginoon na umakyat siya sa langit ay 33 AD. This is how many years? 33 and 96, di mga 66 years na nakakalipas. Nung ang Panginoong Hesukristo ay umalis at iwanan sila. So parang ating maiisip ay mayroon siyang excitement and joy na makita uli, no, ang Panginoon na kanyang minamahal. Dahil kilala niya ang Panginoon. Ang kanilang ina ay magkapatid, no? Ang ina ni John the Beloved at ang ina ng Panginoon si Mary, no, magkapatid. So sila ay magpinsang buo, no? First cousin ni John the Beloved ang Panginoong Jesus. At siya nga ang tinaguriang alagad na minamahal. Siya ay parte ng inner circle sa mga alagad ng Panginoon. Alam mo, ang Panginoon, mayroon siyang 12. Among the 12, mayroon pa rin siyang inner circle. Kapag mayroon siyang mga kapahayagang mahalaga, minsan hindi niya isinasama lahat, no, ng mga alagad. Ito lamang inner circle niya ang kaniyang kasama. Parte diyan si John, no? si Peter andyan din. Santiago, no? So yan, pagka binasa niyo ang gospel, minsan may makikita kayo na ilan lamang sa mga alagad ang kaharap na ang kasama ng Panginoon. Yan ang kanyang inner circle, no? And John is part of that inner circle. Ibig sabihin yan ay siya ay bahagi ng the very heart
and ministry of our Savior. Siya ay parte noon. Siyang humilig sa dibdib ng Panginoong Jesucristo sa huling hapunan. And siya nga ang nakatayo sa harapan ng krus. Nakita niya nang lumabas ang dugo at tubig sa kaniyang tagiliran nung siya'y nang tulusin ng sibat, no, ang tagiliran ng Panginoon na lumabas mula sa kanyang katawan ang tubig at ang dugo. No? So, siya din ang alagad na sumunod sa atas ng kanyang Panginoon, no? Para sa kanyang ina na si Mary. Na sa kanya ay pinagkatiwala ang pag-aalaga kay Mary. At yun ay ginawa ni Apostol Juan, no? Siya ang nag-alaga kay Mary. Now, ang suggestion ni Criswell, bakit itong si John, no, ay nasubasog na parang patay. Sabi niya, John is looking upon unveiled glory and deity of our Lord Jesus Christ. John is looking at the Ancient of Days. He is looking at God whose countenance shines like the sun. He is looking into the eyes of the Judge of all the earth, eyes that flame like fire. He is beholding the presence, the face of the great living God Himself. So, ito kasi ang nakita niya, ang Diyos. John is immediately conscious of the burden of his own nothingness, the burden of his shortcomings, his own humanity, his own sin. So, yun ang dahilan, no? Kaya si John ay nasubasog. Dahil ang kanyang sa pagtingin niya sa glorified Christ, no? Nakita niya is the face of the great living God Himself. At dahil doon, no, na napagkilala niya, lalong lumitaw, no, yung kung sino siya sa harapan ng Panginoong Jesucristong puno ng kaluwalhatian. Kasi walang kabuluhan. No? Siya ay lupang makasalanan. No? Nakita niya ang kanyang katauhan, nakita niya ang kanyang kasalanan. Ito ang tinatawag na reverential fear. No? And this is the proper response. Ito ang nararapat na response ng mga tao sa pagharap sa Panginoong Jesucristo. Yung pagkakaroon ng reverential fear. Sa Revelation 6:16 onwards, dinidescribe dito ang takot ng mga di mananampalataya sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tingnan natin. Revelation 6:16. Ang babasa ay si siya. Hanggang anong verse po, tita? Isa lamang verse. Revelation 6:16. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. So, yan ay alam natin, ito ay sa pagbubukas na ng ika-6 na tatak, no? Nagdilim ang araw at ang buwan, yan, at ang nagkaroon ng malakas na lindol,
At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa. Ayan. So, yan na ang day of the Lord. Ano ang sabi ng mga tao ng makasalanan? No? Sabi, sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. At kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan. Takot sila. That's the fear of the unbelievers sa Diyos. Sa Isaiah 6, 1-4, diyan mo makikita si Isaiah nang makita niya ang vision of the Almighty God. At dahil dito, nang kanyang makita ang vision ng Diyos, ay nakita niya, nakilala niya kung gaano siya makasalanan. No? Ang kanyang naramdaman at ang kanyang napag-unawa sa nung mamalas niya ang kaluwalhatian ng Diyos, ang napag-unawa niya ay ang kanyang pagiging makasalanan eh. Tingnan natin, Isaiah 6:5. Balik na ulit tayo kay Shirley. Isaiah 6:5. Na magkagayoy sinabi ko, sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi. Sapagkat nakita na aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Sabi niya doon, woe is me, for I am undone because I am a man of unclean lips. So, masasamang salita siguro, lalabas sa bibig ni Isaiah, marumi daw ang kanyang labi eh. So, kung iisipin natin, si Isaiah, siya na ang best man in the country. Dahil siya ay prophet, di ba? Prophet siya. He was the man of God, the prophet of God. He was a holy man. No? Pero nung makita niya ang kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos, siya, kumpara sa Diyos, ang nakita niya sa kanyang sarili, puro kasalanan. Puno siya ng kasalanan. No? Na yan ay talagang nakikita sa liwanag ng kabanalan ng Diyos. Tingnan natin si Job. Sa Job, hang on. Ako'y nawala ang aking 42, 5, and 6. Sino nga sunod kay Shirley? Tanda ba ninyo kung sinong kasunod ni Shirley? Ate Ena po. Okay. Marami kasi akong pinipindot dito para makita kung sino yung mga sunod-sunod ninyo. Ayan. Job 42 verse 5. 5 and 6. Sorry po. Naano ko pala yung video, hindi ko na-unmute. Job 45. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Sabi niya, no? Narinig kita sa pakinig ng pakinig. Ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Ano ang kanyang response? Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. So makita natin, no? Nung makita ni Job ang vision ng Diyos, yan nagsisi. Yan ang dahilan kaya nasusubasob. Nasubasob si John, nasubasob si Ezekiel, subasob si Paul, no?
So ang mga tao, the earth dwellers in the future, pag nakita ang Panginoon, sila na makasalanan, gugustuhin pang sila matabunan ng mga bato at mga bundok kaysa mapaharap sa mukha ng Diyos. Ito si Job nagsisi. So ito nagpapakita na kapag tunay na iyong pag nakita ang kaluwalhati at kabanalan ng Diyos, ang nararamdaman ng tao ay ang kaniyang kasalanan, karumihan. No? Kasi sa kaliwanagan ng kabanalan ng Diyos, lalong nalalantad ang ating kasamaan, ang ating kasalanan. At ang response ni Job, siya nagsisi. Now, marami mga tao nagsasabi, nakita daw nila ang vision ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo. But if you really saw God, you will be terrified. If you see the blazing holy glory of Christ, you have reason to be afraid because of your sin. Sabi nga, the church will never be holy until preachers begin to preach the glory of God. Because until people see God for who He is, they will never understand their own sinfulness and be driven to holiness. Yan ang sinabi ni John MacArthur. Kailangan ang mga una muna sa mga pulpito ng mga iglesia, no, ang mga spiritual leaders, the stars of the Church of Jesus Christ, no. Kailangan nilang ipahayag, ipakita, ipaunawa sa mga mananampalataya, no, ang kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. Upang maintindihan naman ng mga mananampalataya ang ating kasamaan, ang ating kasalanan. At nang sa gayon ay tayo ay magnais na lumakad ng may katuwiran at may kabanalan. Maraming mga iglesia ngayon hindi na nagtuturo tungkol sa kasalanan. Ayaw maka-offend, no? Sa mga miyembro. Lalo na kung bayaran ang pastor, tumatanggap ng kaniyang ikabubuhay mula sa iglesia, marami natatakot na magturo, no, mag-preach ng mga dapat na marinig ng mga tao ng tungkol sa kasalanan at ng tungkol sa kabanalan ng Diyos, kung ano ang tingin ng Diyos sa kasalanan dahil sa kanyang perfect holiness. Ayun ang dahilan kaya ang mga tao hindi sila namumuhay sa kabanalan, no? Nagpapatuloy sa pamumuhay sa na karnal. Ibig sabihin ay ang pinamamayani ay ang lust, no, yung pita ng laman. So kailangan na makita ng mga tao ang kabanalan ng Diyos, and sa atin, no, na we continue to seek for God's glory. Ayan ay alam ko na nais ninyo, kaya kayo nagpapatuloy na makasama natin sumama dito sa ating mga pag-aaral na ito. Ako'y naniniwala na yung hanggang ngayon, no, ay nagpapatuloy pa na kasama dito sa mga pag-aaral nating ito. Ako'y naniniwala na talagang kayo ay you're seeking God's glory in your life. Maluwalhati sa inyong buhay ang Panginoong Hesukristo. So ito ating hilingin, no? We can always ask the Lord na ipakita sa atin, ipaunawa sa atin ang kaniyang kabanalan, no? Upang tayo, ito yung makakatulong sa atin, upang maintindihan natin, no, ang ating kalagayan at sa tulong ng banal na Espiritu, tayo ay magpahubog sa Kanya upang tayo makapamuhay na may kabanalan.
Dito muna tayo magtatapos sa ating pag-aaral. Ito ang naranasan ni John the Beloved nung siya ay makita niya ang glorified Christ. Siya ay nasubasob dahil sa kaniyang reverential fear. Yan ay ang takot sa Diyos, hindi naman takot na negative, kundi takot na may paggalang. No? Takot na ginagalang ang kabanalan ng Diyos. Kaya siya ay nasubasob. There are two more that we will study, assurance and duty. So, yan ang ating sunod na tatalakayin next meeting. May tanong kayo? Kung wala kayong tanong, tayo magbabakas na sa panalangin. Meron ba kayong gustong idagdag o wala na? Now, let's close in prayer. Okay po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin upang mapag-aralan po ang aklat po ng Revelation. Salamat po sa mga kapatid na narito. Salamat din po kay Sister Liway na iyong ginagamit sa pangunguna sa gawain ito. Aming Ama, dalangin po namin ang aming buhay, ang iyong paggabay sa lahat po ng aming ginagawa sa amin. Masunod nawa ang iyong kalooban, maihayag ang iyong salita sa iba. Maging handa po kami sa iyong pagbabalik na may kabanalan. Dalangin po namin sa mga kapatid na narito, Panginoon, na i-bless mo po ang bawat isa. Bigyan po ng protection po sa mga sakit at karamdaman. At sa mga kapatid po namin na hindi po namin nakasama, nawa ay nakasama po namin sila sa mga susunod na gawain. Aming Amang Diyos, ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige mga kapatid, salamat. Tayo nagkasama-sama ulit. Thank you po, Sister Liway. God bless po. Update sa inyo lahat. Thank you, Kate. God bless. Okay. Salamat po. Bye-bye. Si Aisha, ito ba isa ka mag-stop pagka nag-end ka na ng meeting? Pinutin niyo po ulit dito yung record. Tapos may stop po dun. Yeah, that's right. I can see. Pasensya na kayo. Ngayon lang ako nakagawa nito.